Magandang tanghali po sa ating lahat mga kabayan. Nandito po tayo muli sa kabundukan. Napakalayo nito mga kabayan at kahapon. Yes, nandito tayo dahil meron tayong sinakluluhan dito mga kabayan na talagang nangangailangan ng financial po mga kabayan para doon sa kanyang malubhang sakit na Diyos ko po mga kabayan, sabi ko parang hindi ko kinaya. Bumalik tayo ngayon dito mga kabayan kasi super naantig yung puso ko doon sa kanyang anak po mga kabayan. No, na grabe yung sakripisyo doon sa nanay dahil kung iba-iba lang po yung mga kabayan, iiwanan na. So nandito kami, bumalik kami mga kabayan at ang pagtanong-tanong namin na doon po pala nakatira sa unahan. Mas malayo pa ng konti doon sa pinuntahan namin. Kaya tara mga kabayan, puntahan po natin siya. So ayan po mga kabayan, itong mahabang daanan, no, pag oras ng tag-ulan, napakahirap nito daanan. Diyos ko, may ilan-ilan na mga bahay na nakatira dito mga kabayan. So ngayon walang ka-idea-idea si ate na tayo babalik dito, na siya po yung ating puntarya ngayon sa tanghaling ito. Ang tanong kung nandyan lang si ate, kung nandyan ba, kung may tao ba. Kasi sabi dito daw po nakatira. Ay, ayun. Ayun nga po mga kabayan. Ayun nga po mga kabayan. Oh, nagdadamo. Hi! Ayun. Sa wakas mga kabayan, may tao. Hi, ate! Oh, natatandaan niyo po ako? Ha? Kilala niyo pa ba ako? Ah, akala ko nakalimutan niyo na ako, ate. Ano nga? Ha? Nakaraan. Oo, kahit ilang dekada doon nakaraan, hindi ako makakalimutan ni ate. Kailang ako ang nakalimot sa inyo, pero yung mukha ko, yung mukha nyo, tanda ko. Anong pangalan nyo po ulit? Sin ate Elizabeth. Ayan, sino naman itong mga kasama mo? Anak ko. Oh, wow, ang sisipag nila ha. Bakit hindi sila pumasok ngayon? Araw ng Kanina, kaya lang hanggang silang alas 10. Bakit hanggang alas 10 lang po? Malayo kasi yung dito sa amin. Pang umaga lang sila hanggang pumasok sila ng alas 7, tapos hanggang alas 8, alas 9, alas 10. Labas na. Ay, ganon? Kasi tatlo lang yung nagtuturo. So, papasok sila ng maaga. So, 7, 8, 9, 10. So, 3 oras lang. Tapos, uuwi na sila dito dahil iba naman ang papasok. Anong mga grade nila? Grade 3 na po. Grade 3, tapos yung isa? Grade 2 pa rin. Grade 2. Wow, grabe. Napakatyaga naman. Madaling mga alas 6, alis na kami. Alas 6 ng... Umaga. Bakit hinahatid nyo pa? Hatid ko. Ay, bakit hinahatid nyo? Malalaki na sila. Hindi, pang siguraduhan lang. Pwede malagyan muna kita ng mic para marinig po kayo. Bakit hinahatid nyo pa, Ate Lisa, na malalaki na sila? Para hindi po sila sa daan o kaya madulas, yun lang po yung Talagang ginaguide nyo. Ang layo kasi nito mga kabayan. Kaya nga ang pasok na lang nila mga kabayan, para siguro hindi sila gabihin, ay 3 oras na lang sa isang araw. Biro nyo, 7 or 8 subject po mga kabayan, ay paghati-hatiin po yun na magkakasya. Hindi ko alam, baka sa isang araw, 4 na lang. Sa sunod na araw, 4 na naman. Maraming. Pagdating galing sa school mga kabayan, dito na naman nila, binanatan na naman dito yung kanilang pananim. Doon kami sa kabila, nagdamo kaninang kaninang tapos tanghali. Nagdamo kayo. Tapos tumawid na naman kayo dito ulit. Wow, ang ganda naman ng mga nyo. Mais, bakit nasaan po yung mister nyo? Nagtatrabaho. Anong trabaho? Nandun sa BCGA. Nandun sa mga kumpanya ng mga CDC. Malayo dito. Malayo. Uwian din po siya dito. Uwi naman. Gabi-gabi? Gabi-gabi siyang umiiyak. Naglalakad din po? Hindi, nakikisakay sa mga pamangking. Buti may trabaho. Gwardiya po ba? Hindi. Yung tagahalo ng semento, ganun. Kumpanya ng semento, parang ganon. Kumpanya ng BCDI. O buti naman ay nakapagtrabaho po siya doon ate kahit papaano meron kayo inaasahan buwan-buwan. Malaki siguro sahod niya. Hindi naman siguro.
Oh, bakit may siguro hindi niyo po alam kung magkano sahod niya? Hindi ko alam. Bakit? Ay, asawa niyo naman ah. Kahit asawa ko sa wala naman daw akong pakialam sa kanya, sabi niya. Aray! May asawa bang walang pakialam sa mister? Siyempre may pakialam. Pinabayaan ko na para wala nang gulo. Ay, kawawa naman. Imbis malaki sa ng tulong sa iyo, Ate Lisa, sa mga anak mo na nag-aaral. Dahil may trabaho siya bukod dito sa mga pananim niyo. Tapos hindi niyo po pala alam kung magkano ang sahod. Wala kayong pakialam sa sahod niya. Wala daw ako. Hindi kayo humahawak ng sahod niya? Hindi. Minsan bigas lang inuuwi niya, yun lang. Eh, kumusta yung mga bata? Isang kalahating kabang, ganun. Ay, kumusta yung mga bata? Sinusuportahan naman po niya pagkain. Hindi, kuya ko yung kapatid, mga anak ko, nagbibigay ng pambaon ng kahit tigbabayenti silang dalawa. Anak nino? Yung anak kong dalawa. Yung binat, Nagtatrabaho? nagtatrabaho din yun. Saan nagtatrabaho, Ate Lisa? Doon sa Pangasinan din. At Tapos umuwi dito para maghatid ng baon nila. hindi paghatid ng pambudget namin araw-araw, ganun. Minsan na lang sila umuwi dito. O, alis bukas. Yung dalawa niyong anak na malalaki na nagtatrabaho sa Pangasinan. Mga lalaki po sila? Lalaki, yung nakasinggil kanina. Ah, anong trabaho po nila doon? Nagtatrabaho, nagbuwanan siya ng yung palayan. Ah, sa palayan naman. Buti hindi pa nag-asawa. Ang bait naman. Kaya sinabi nila yung gusto nila ako mabusog muna daw ng hanap ng buhay nila ng habang bata pa sila. Wow, ang babait. Napakaswerte nyo naman po sa mga anak nyo lalaki dahil tumutulong sa inyo, nagbibigay ng mga sustento dito sa mga bata para makapag-eskwela sila. Bakit si mister nyo hindi na nagbibigay ng pambaon sa mga bata? Wala daw siyang karapatan sa amin na magbigay. Aray, grabe naman po, Ate Lisa. Bakit po? Ano pong nangyari? Saan po napupunta yung pinagtatrabahoan niya, pinagpaguran po niya? Ewan ko sa kanya kung saan niya dinadala sa mga kapatid niya, ganun. Kundi marami na po siyang pera. Binibig. Naiipon dahil hindi naman na gumagastos dito sa... Basta makapag grade 5 lang yung dalawa kong anak. Padala ko na doon sa Maynila, doon sa isa kong anak. Ah, mayroon pa kayo isang anak doon sa Maynila. Para Anong trabaho po doon? Hindi nag-aaral ng college yung Ay, wow! Sino po nagpaaral sa kanya? pastor din po. Yung tumulong sa kanya. Oh, mainam, no? At least nakapag-aral sila. Kaya itong mga anak nyo po, ate. Kaya sabi ko sa kanila, wag na kayong maghanap ng cellphone muna. Opo. Para Magtiis muna sila dito, magtiyaga muna, mag-aral talaga para makapunta ng Maynila wag mong bunutin yung papayang maliliit. at makapag-trabaho sila ni. Kasi importante po talaga ang pagtatrabaho, yung pag-aaral nila para makahanap ng magandang-gandang trabaho din. Iniikot ko lang yung pagtatrabaho ko dito sa gilid ng bahay, tapos doon sa tabi ng bahay ni tatay. Nandun din yung mga pananim ko, mga ganyan din. Pero nagsasama pa kayo sa Hindi mister mo? Hindi na. Talagang hindi naman hiwalay. Hindi. Hindi lang kayo nag-uusap. Hindi kami nag-uusap lang. Eh paano kung nagkasalubong kayo? Di, hinahayaan ko siyang makiusap pero iniiwasan ko na para wala ng gulo. Natatakot po kayo. Ayaw ko na yung gulo. Kayo na mismo ang lumalayo, kumbaga, umiiwas. Para wala na yung tarayan, para wala nang ibang taong may istorbo. Yun na lang ang inaano ko. Ako'y nalungkot mga kabayan kasi biro niyo po ha, ang nanay maghahatid sa eskwelahan. Kasi tinitiyak ni nanay na safe yung mga bata niya. Kasi ang layo nga po ng eskwelahan nila. Ang layo talaga, ikot-ikot mga kabayan. Napakalayo talaga. Hinahatid ni nanay yun doon. And then uuwi, kasi hanggang alas 10 na naman, uuwi na naman sila dito. And then magtutulungan na naman silang mag-iina, nagdadamo kung ano-ano para sa buhay nila. Kasi yung mayroon silang father, may trabaho nga naman. Pero syempre, Binasag niya yung mga Anong binasag? Yung mga cabinet namin. Ito mismo dito sa bahay nyo. Bakit binasag po niya yung mga kagamitan nyo? Kasi Naglalasing po ba? Nagiinom po ba, Ate Lisa? lasinggero. Ayun, may bisyo. Nahayaan ko na siya para wala nang gulo.
para manahimik ka dito ka sa bahay. Doon ako sa kay nanay. Sabi. Hindi mo na inaaway. Kumbaga, nagsasawa na kayo. Napagod na kayo sa kasasaway. Nakakapagod din naman yung kadadal mo. Wala ka namang ano sa kanya. Di wag ka na magsalita. Hinahayaan nyo na. Hinahayaan ko na. Pero okay lang yun sana maglasing siya. Hindi naman nananakit sa iyo, nang bubugbog sa iyo. Minsan nananakit pag kung hindi ako umaalis. Aray. Dapat lang pala talaga tama din nag-decide si Ate Lisa na siya na lang ang dumistansya at doon na lang siya sa nanay niya po. Gusto ko na nga ibalik kina tatay yung yero na yan. Binili sa amin ni tatay yung yero. Para lang talaga magkapundasyon kayo ng bahay. Ayan. Uy, ang bait ng tatay niyo ha. Ayan. Alam mo mga kabayan, ako'y narito, hinanap ko talaga si ate. Kasi kahapon, naantig talaga ang puso ko sa sitwasyon ni Ate Lisa. Sabi niya, kahit mahirap yung buhay. Pero hindi niya naiintindihan eh. Yung sakripisyo ng tatay ko na para magkabahay. O diba? Kumbaga, si Ate Lisa, grabe yung sakripisyo sa magulang niya, sa mga magulang niya, at lalong-lalo na sa nanay niya ngayon na may sakit. Siya po yung anak ni Nanay Nina na may sakit, na grabe yung sakit mga kabayan. Siya po yung anak na isa sa mga anak na tumulong, nandyan, nag-aaruga sa nanay niya, hindi niya pinabayaan po mga kabayan, naka-guide po talaga siya. Kaya sabi ko, bihira lang yung mga anak na mga ganyan. Kasi nga, galing na nga rin mismo sa bibig ni Ate Lisa and Tatay Sibio kahapon na parang nandidiri yung ibang anak. Pero sa Ate Lisa, nandyan, no? Handang harapin lahat-lahat. Bibihira yung mga anak na ganyan, no? Na kayang isakripisyo o igapang kahit mahirap yung buhay, lalo na ngayon na nalaman ko yung sitwasyon ni Ate Lisa, lalo akong naantig kasi biro nyo, may trabaho yung asawa pero hindi niya pinapakialaman kasi dati ay nag-aaway lang po sila madalas mga kabayan kasi lasinggero yung mister niya. Pero ganun pa man po mga kabayan, nandiyan si Ate Lisa, no, sa nanay niya na naka-guide, no, naghanap buhay katulad nito mga kabayan. Kumbaga siguro naghanap buhay din si Ate Lisa para sa sarili niya na magkapera siya. Nangangalakal din ako. Oh, nangangalakal din si Ate Lisa para sa tuwing ng Sabado. Sarili niya at sa mga anak niya. At buti na lang kamo, swerte si Ate Lisa sa mga anak niyang dalawang lalaki kasi nagtatrabaho at tumutulong din sa kanya. 'Di ba? Kasi kung asahan lang nila yung kanyang padre de pamilya mga kabayan, wala. Kasi baka nauubos lang sa alak. Alam. Wala daw akong karapagan ng magalit sa asawa. Karapatan ko naman yun dahil asawa ko siya. Pero sabi po niya, wala kayong karapatan. Pero niyaan ko na yun para wala nang away. Pangalawa kong asawa yun. Ay, ani, may unang asawa ka, Ate Lisa. Namatay na. Namatay na yun. Namatay na. So itong mga bata pa, Sa kanya? ito yung Sa kanya. Ilan ang anak nyo diyan? 4. Isa lang yung anak ko doon sa So bali yung mga binata nyo, anak ng una yung asawa na may namatay na. namatay. Anong kinamatay po? Sakit yun. Dahil di sa paglalasinggero, ganun. Kundi ang bata pa po. Diyos ko mga kabayan, nakapag-asawa si Ate Lisa ng una, no? Mabait naman yun kahit ano. Ilan po ang anak niyo po doon, Ate Lisa? Isa lang. Isa. So, isang anak ni Ate Lisa namatay ng maaga kasi lasinggero, pero mabait naman. Mabait. Hindi katulad dito na lasinggero din unang pangalawang asawa mo na nambubugbog. Mabait naman yan, kaya paglasing, ayun. Mabait pag hindi nakainom. O kailangan pala talaga, pag tuwing sahod niya, tanggalan mo ng pera. Kaya binigyan ko ng kondisyon sa mga kapatid ko. Kapag magbago siya, doon ko sa babalikan. Kapag hindi, hindi na. Ano kaya, Ate Lisa, pagka sahod niya, kunin niyo po lahat ng pera niya para hindi na siya makabili ng alak, na hindi na kayo mag-aaway. Kasi mabait pala siya pag walang alak. Maraming makikialam sa kanya kapag nagkuha ko ng pera niya. Saan? Kasi mabait pag walang alak. So medyo bagtit-bagtit na.
Pag murit-murit na, kapag may alak, syempre, namumurit na kasi ang alak talagang madidemonyo ka. Mm. Ang problema lang po talaga sa kanya is alak. Masipag naman sa trabaho. Masipag naman. Wala naman akong masabi sa pag-ano niya. Kaya lang Ayun. yung pag nakainom, iba yung ano niya. Doon na siya nag-aano. Pero yung mga bata, hindi naman yan sinasaktan. Hindi. Kayo lang talaga nag-aaway. Kami lang. Kapag Siyempre, wala pag yan, kapag Opo. wala yung mga anak ko, doon ko sa sinasabi, sana magpakatino ka naman. Halos babae pa naman yung mga anak niya, no? Bunso yan. Yan ang, So siguro nagtatalo din po kayo ate or nasasaktan ka kapag lasing siya kung ano-anong sinasabi, sumasagot kayo. Kaya lalo siguro siya nagagalit. hindi naman ako sumasagot. Iniiwasan ko lang. Umalis ako. Pumunta ako doon sa baba. Sa kay kinananay. Ayun na yung anak kong binata. Eh, Diyos ko, apo. Tagula? Okay, sige. Pwede ba? Pahinga muna tayo, ate. Magkwentuhan muna tayo, ate Lisa. Diyan. Sa loob ng bahay. So, ayan po mga kabayan, no? Okay lang yung pwesto ng bahay na kahit malayo, pero kahit papaano nandito lang sa tabi ng daanan. O sabi nga ni ate Lisa, itong yero daw ay binigay pa sa tatay niya para makabuo at Binalbal makabukod na? sila ng bahay. Pero ito nga ang nangyari po mga kabayan, no? Kahit tagpi-tagpi po mga kabayan, ang importante sa'yo na yung bahay. Binutas-butas. Ang cute naman sana ng bahay niyo, ate Lisa. Kailang anong nangyari? Bakit nabutas-butas na itong mga... Hindi pa nabuo yung So ito yung sinira niya na sinasabi mo. ito. Lahat puno butas na yan. Hindi na mailak na. Kasi pag nakainom siya, naninira siya ng gamit. Ito nga, oh, ginawa na lang niyang ano, ate, oh. Ate Lisa, ginawa na lang niyang lagayan ng... Kaya doon ako na Pero yung mga gamit niyo, nandyan pa. yung... Ate Winnie po mo. Wala kang gamit ang bukas. Ate Winnie po mo. Kumbaga, umuwi pa rin kayo dito, ate. Hindi na. Hindi na. Pero nandyan yung mga damit niyo. Pinili ko na yung ano, yung damit ng anak kong isang patay. May anak ka rin na namatay? Ilan lahat anak mo, ate Lisa? Bale, 5 sila. 5 sila. Tapos namatayin ka ng isang anak. Ano yung mga nakasako-sako dyan, ate Lisa? Yung mga damit din ng ano, hindi na isusuot. Ikaw mo yung uniform na ay yung pag Tapos may battery pa kayo, oh. solar. Solar yan. Solar. Mukhang, ano ba yung, sundalo ba yung asawa mo, ate? Ha? Dati, Sabi ko na nga, kasi may kumbat, oh. Tsaka merong may bag na pang sundalo. Ayan, oh. Dati sundalo. dati. O bakit umalis pa sa pagiging sundalo? Nagtrabaho na kasi mas maayos daw na magtrabaho, sabi niya sa akin. Pero sabi ko, ayusin mo naman yung pagtatrabaho. Kumbaga, naghanap siguro siya na medyo okay yung sweldo. Ang problema lang, nakahanap po siya ng medyo maganda ang sweldo, ay Sa kanya lang yung... sa kanya lang naman din, hindi na pakinabangan ng mga anak niya. Kawawa. Alam nyo, mga kabayan, bibihira lang yung mga bata dito sa kabundukan na tulad nila. Lalong-lalong na sa mga magulang na kahit paano, sobrang hirap dito. Nandiyan nakagayad sa mga anak nila na gustong makapag-aral. Biro niyo po ang layo nito, no? Pero si nanay nila ay porsigido din na makapagtapos or makapag-aral ang mga anak niya. Kahit makapagbasa Hatid lang. sundo sa napakalayo. Buti nga sila ngayon mga kabayan, hinatid sundo, swerte ng mga anak. Kami noon mga kabayan, napakalayo at napakahirap ang daanan papuntang eskwelahan. Hindi kami hinatid sundo. Kami lang magkakapatid ang magkakasama, no? Na marating namin yung napakalayong eskwelahan mga kabayan, suntok sa buwan, lalo na pag tag-ulan, ay nako, hirap kami mga kabayan, makarating kami sa eskwelahan, ang dami naming sugat-sugat, ang dami naming dumi na mga kabayan, minsan nabasa na yung mga papel namin, ganyan. Ito, Pinaplastic ang yan. layo, napakagaling ni nanay kasi ginagaya niya yung mga anak niya na makapag-aral. Binabalot ko sa Diba? plastic yung mga damit nilang puti para hindi maputikan. Para, Pagdating sa eskwela, doon sila magsusuot sa banyo. nagbabaon sila ng damit kung halimbawa na tag-ulan na. Tapos kanin.
Oh, grabe yung sakripisyo mo, ate, no? Kasama na yung dalawang pamangkin. Bakit hindi kayo napapagod, Ate Lisa? Hindi. Sa pagsasakripisyo sa mga anak mo? Hindi. Ano po ba ang pangarap niyo po sa mga anak niyo po, Ate Lisa? Gusto ko silang para makapagtrabaho sila sa bayan ng maayos. Yun ang inaano ko sa kanila. Kaya nagsasakripisyo kayo. Kahit napapagod din. Pero nawawala din kasi nakikita ko napakahusay din naman nila magsulat. Basta Prosigido din sila magsulat. Ayaw din lang umabsent. ayaw. Gusto nila araw-araw sila papasok. Nagagalit na nga yung pag nung hindi siya makapasok ng Lunes, hindi na ako papasok na. Pag naka-absent siya. Mm. Wow, grabe mga Nagagalit kabayan. sa No? akin. Kaya pala ganun na lang yung tiyaga ng magulang kasi nakitaan din niya na sobrang napakagaling din sa pagdating naman sa pagpasok sa eskwelahan po mga kabayan. Halos ayaw umabsent. Nagtatampo or nagagalit kapag hindi sila makapasok mga kabayan. O diba? Kaya tayo, sabi ko lagi sa mga katutubong aitas or sa mga unat mga kabayan na kahit gaano kahirap yung buhay, huwag kalimutan o huwag isang tabi yung magandang kinabukasan na nakabang para sa mga bata na kailangan mahirap. Sabihin natin, sige, mahirap na mahirap yung buhay. Pero kailangan igapang yon. Kasi katulad dito, ano bang buhay dito ni ate? Pero yun po, maghatid sa eskwelahan. Pagdating, magtrabaho. Trabaho doon, trabaho dito. Pero may oras sila pagdating sa eskwelahan mga kabayan. Diba? Nandyan, hindi napapagod ang nanay at ang mga anak. Akyat baba sa kabundukan para lang makapag-aral sila. Ganun katindi yung sakripisyo ng magulang nilang mga kabayan at ng mga anak. Kaya nandito tayo, no, para kahit paano po mga kabayan ay makapagbigay din tayo ng munting handog sa kay Ate Lisa. Saludo ako kay Ate Lisa, no. Pakikwento nga po Ate Lisa, kayo yung anak ni Nanay Nina. Ako yung anak ni Nanay Nina. Kayo yung Pangalawa, nag-aalaga. Kaming apat. Nag-aalaga. Nagtutulungan kayo magkakapatid. Nagtutulungan kami para hindi mapagod yung isa. Yung kapatid ko na naman yung lalaki mag-igib kasi wala kaming motor. Sila lang yung may motor. Pinang-iigipin nila kami ng tubig. Opo, kasi nabanggit sa akin nga ni Nanay, ni Ate Lisa mga kabayan, no, na nagtutulungan sila magkakapatid dahil ang tagal na po na panahon na may sakit yung kanilang mother, nandyan sila, no, nandyan sila na mga kapatid na nagtutulungan. Nakakaantig ng puso kasi hindi po biro yung sakit ni nanay. Grabe. Kahit nga sariling anak ni nanay or sariling kapatid ni Ate Lisa, hindi nga po umubra eh. Kasi nga, dumating yung punto mga kabayan na parang pinangdidirihan nila si Nanay Nina. Pero sila, wala po mga kabayan na nanaig yung pagmamahal nila sa magulang nila. Masakit, no? Kaya nga umiyak si Nanay Nina kahapon. Tapos si Tatay Silvio. Kasi masakit bilang magulang na para bang malayo yung loob sa mga anak mo, yung mga anak mo sa iyo kasi nga dahil sa sitwasyon, dahil sa problema, dahil sa sitwasyon, dahil sa sakit ni Nanay Nina na dumating yung punto na parang gusto nila mag-alaga pero hindi po nila kaya. Dahil sabihin na natin, sige, nandidiri sila. Parang ganon. Siyempre masakit yun sa magulang, no, kapag naramdaman mo yun. Pero hindi nila alam mga kabayan, yung mga magulang lang nung maliliit pa lang sila. Grabe yung sakripisyo. Ilan sila magkakapatid, Ate Lisa? Pito sila magkakapatid mga kabayan. Sinakripisyo yung kanilang magulang ni Tatay Silvio, ni Nanay Nina. Nakit may sakit si Nanay Nina, inandyaan yung tatay, hala sakripisyo para mabuhay sila, na mabigyan ng pagkain araw-araw, magtatrabaho. Pero yung anak hindi nakatiis na hindi natatagal yung mga magulang nila sa mundong ibabaw dahil may edad na pero hindi nila natiis yung natitirang araw, natitirang buwan, natitirang taon para sa magulang nila. Kaya masakit yun. Kaya buti na lang kahit paano nandiyan yung anak na tulad ni Ate Lisa at yung mga kapatid niya ay tulong-tulong sila. Kung sino na lang yung mga anak na gustong tumulong kay nanay ay yun na lang po mga kabayan. Okay, nandito kami Ate Lisa. Gusto rin namin kayong pasiyahin. Ngayon ko lang nalaman ng mga kabayan na
may asawa pero walang pakialam sa kanya at sinasabihan naman siya na wag mo akong pakialaman, kaya siya para hindi na sila mag-away mga kabayan, no? Hindi na sila mag-umbagan diyan, hinahayaan na lang ni Ate Lisa. Si Ate Lisa gumagawa na din ng sarili niya at buti lang meron siyang mga mababait na mga at sumusuporta dito sa mga Dalawa. magaling mag-aral, no? Dahil ang tatay hindi na nagsusustento, siguro kung magbigay lang ay baka suntok sa buwan pa, no? So, ngayon, siya naman ang pasiyahin natin kasi grabe pala ang pinagdaanan ni Ate Lisa po mga kabayan. Tayo din. Yes, Ate Lisa. Sige, kahit paano nandito kami, mangialam sa'yo at magbigay ng pagmamahal. May bigas ka na at ito yung ating groceries. Ayan, bukod pa riyan ay meron ka pang cash para pang baon-baon sa mga bata. Ayan. Maraming salamat sa tulong. Masaya po ba kayo sa pagbalik namin, Ate Lisa? Masaya kami. Masaya ako nakapagbalik kayo. Anong masasabi mo ngayon sa biyaya na hindi mo akalain na may daladalang biyaya at ito ay alam ko napakalaking tulong nito para sa iyo at mga anak mo lalo na nag-aaral sila araw-araw. Hindi ko malayo na darating pa kayo uling babalik. Bigla-bigla dumating ka dahil ibinabalik po kayo ng Diyos dito sa amin. Na hindi niyo po akalain. Ayan, sabi ko nga, Ate Lisa, yung sakripisyo mo, malayo ang mararating sa mga anak mo. Dahil nandiyan ka nakaguide sa mga bata, no? Na talagang walang kapaguran na pagmamahal dito sa mga bata para makapag-aral. Oh, merienda mo na, Bi, oh. Buksan mo. Tapos bigyan mo rin si ate Alam ko rin kakam. para makamerienda kayo. Napakalaking tulong na po ito sa akin. Sa amin ng mga anak. Maraming salamat po sa ating mapagmahal and very generous sponsor from Tita Irma Lobrera from Edmonton, Canada. Maraming salamat po sa iyong ganito ang puso. Isa siya sa ating pioneer sponsor po mga kabayan na mula noon hanggang ngayon ay patuloy sa pagbibigay at pagmamahal sa mga kabayan natin. Si Ate Lisa po ang isa sa mga nabigyan po natin sa araw na ito. Maraming salamat po muli from Tita Irma Lobrera from Edmonton, Canada. Salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Irma, sa binigay niyo tulong sa amin. Napakalaking tulong na po yung binigay niyo sa amin ng mga anak. God bless. Okay. So, ayan, pagpasensyahan yung aming munting handog, Ate Lisa. Bahala na po kayo, no, sa biyaya na natanggap nyo ngayon. Bigyan nyo si Mama. Ito. May mga assorted groceries tayo dyan, pangbaon ng mga bata, mga dilata. At lalong-lalo na kasi naghahatid sundo si Ate Lisa and then nagbabaon sila ng kanin. Okay. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.